Hi guys! Ngayon, gusto kong maiba yung aking i-vlog. Gusto ko lang din i-share sa inyo kung paano ako nagsimula at kung ano yung mga pinagdaanan ko bago ako maging trans man. So, magsimula tayo nung ako'y teenager. Nag-aral ako sa Malate Catholic School. Yan, sa May Manila. All-girls school. Pinasok ako doon ni mama kasi pa niya ako ganun katanggap. So nag-try siya, sabi niya siguro mas maigi pasok kita sa all-girls school, ganyan, para mas maging yung environment mo puro girls, ganyan. So parang ako nung una ayaw ko pa kasi mawalan ako ng mga barkadang lalaki kasi nung grade school ako, co-ed ako. So ang dami kong puro barkada, puro mga maton, mga lalaki, ganyan. So sabi niya, sige pasok kita pagka high school mo. Kasi sa mga all girls, sabi ko, medyo kinabahan na ako. Pero nung pagdating ko doon, yun na, doon ko na-realize na sabi ko, iba ako. Iba ako sa kung ano nakikita ko sa sarili ko. Iba yung nararamdaman ko. Sabi ko, bakit nagkakagusto ako sa kapwa ko babae. Doon ko mas naintindihan at makilala yung sarili ko. Sabi ko, ay may iba sa akin. So, syempre, confused ka pa rin. Nagtatanong ka pa rin sa sarili mo, bakit ganun, paano nangyari, bakit ganito yung nararamdaman ko, iba sa nararamdaman ng normal na babae. So, nung ako yung second year high school, yun na sumali ako ng Starstruck. Boyish na ako nun, talagang literal, kalbo na ako. Yun nga, nagsasupporter na ako, hindi na ako komportable sa mga damit pambabae. Actually, bata pa lang ako, since 9 years old ako. Wala talaga, hindi ko na trip yung mga pambabaeng damit, mga laruang pambabae. Gusto ko yung mga baril-barilan, ganyan. So, nung second year high school na ako, nung sumali ako sa Starstruck, yun, pinalad ako makapasok. Tapos, gusto ng management ng show na mas gawin akong babae. Kumbaga, ginawa nila ng konting thrill, ganyan. So, sige, kaya ko pa naman. Hanggang sa habang tumatagal, yun na hindi na talaga ako din nag-enjoy sa ginagawa ko. Kasi nga, yun, napapartner ako sa lalaki. So, sabi ko, hindi ako masaya sa ginagawa ko. So, dun, medyo naglaylo yung career. Hanggang sa nawala, yun nga. So, nung nawala ako, nagre-research ako, sabi ko, syempre, dahil ka na nakikilala, dami ka ng, lalo na sa internet, lahat ng gusto mo itanong, may malalaman mo dun. So, nagre-research ako, guys. So, one time, year 2012, nakapanood ako sa Rated K na isang segment doon na, yun nga, about trans man. Na, kasi before talagang pinapangarap ko magkaroon ng bigote, ay, gusto ko yung wala yung chest ko, ganyan. Tapos, yun nga, nakita ko yun, napanood ko. Hinahanap ko yung guest ni Miss Corina Sanchez doon, si Neil Nodalo. So, yun. Hinahanap ko sila, sabi ko, curious ako sa mga nangyari sa kanila, sa naging transition nila. So, nag-try ako without any consult sa mga specialist, lalo na sa doctor. So, syempre, sa sobrang excited mo, gusto mo agad mangyari sa'yo yung nakita mo sa kanila na yung changes nila, yung bigote, yung boses, diba, yung pagkamaton nila. So, kasi before talagang medyo soft pa yung mukha ko. Malayo pa sa ngayon talaga. So, yun. Hanggang sa nag-start ako ng HRT, hormone replacement therapy. Yun nga yung mag-undergo ka, mag-inject ka, may inumin ka, etc. Workout, lahat ng therapy para mas maging maton and mas maging hard yung itsura mo. So, yun yung hormone replacement therapy, yung testosterone. Nag-try ako noon, year 2012, hanggang sa naka-isang taon ako, hindi pa alam ni mama, nilihim ko pa sa kanya, tapos one time tumawag siya, nasa ibang bansa pa kasi siya nun. One time tumawag siya, sabi niya, si Jessie, tapos, ako naman yung sumagot dahil number ko yun. Sabi niya, si Jessie, ako nga to, si Jessie, ganyan, tapos di na siya naniniwala. Hanggang sa, pero parang okay lang sa kanya, hanggang sa nakauwi siya dito sa Pilipinas. Tapos yung nakita niya na may bigote na ako. Siyempre, una nagalit talaga siya. Siyempre, una-una niyang inaalala yung kapakanan ko, yung kalusugan ko. So, nag-stop ako.
nag-decide kami ni mama na patanggal nga yung chest ko. Sa tulong na rin ni mama, siya na rin yung may gusto, nag-offer kasi nga parang natatakot siya sa ginagawa kasi since grade school ako, iniipit ko na yung chest ko. So, dumating yung time na yon, sobrang saya ko, wala akong ibang naisip, kundi grabe, ito na yung pinapangarap ko. So sobrang happy ako, syempre naging supportive din si mama sa akin sa kagustuhan kong tawirin or sundin na landas, di ba? 2013, patop surgery ako, so wala na akong chest. Sobrang happy, as in, talagang para kang nanalo sa loto, daig mo pa. Siguro, hindi ko pa natatry manalo sa loto, pero feeling ko ganun yung pakiramdam na at least isa sa pangarap ko natupad. Yung freedom ko, talaga sabi ko, maghubad talaga ako once na, ayun, pag okay na. So, yun. Then, yan na, dumating yung PBB. Second time ko. Yung first ko is 2015. Hindi ako pinalad. Kasi hindi ko pa time. And tsaka sa mga gustong mag-try mag-PBB, lalo sa mga hindi natatanggap, try nyo lang nang try. Siguro hindi lang yun yung season para sa inyo kung hindi kayo natanggap. Konting tips lang. So yun, nung natanggap ako sa PBB, na sure na sabi ko, ito na yung time ko para mag-shine as Jessie talaga. Kasi before, hindi naman ako sa management ng GMA, pero doon kasi medyo na manipulate pa na ganito gawin mo, mas okay na ganito. Hindi lang ang management, kundi yung mga ibang tao rin na nasa likod ko na nag-a-advise nga na dapat ganito ka na lang, ilihim mo na lang yung pagka ganyan mo, ganyan, dami mga sinasabi. So ngayon, talagang ako lahat, walang hadlang para ipakita ko sa buong mundo, sa lahat ng mga nanonood, kung ano talaga ako. So, sobrang thankful ako sa management ng PBB, ng ABS-CBN kasi sa ganung paraan, naipahatid ko sa lahat ng manonood yung ma-inspire sila. And syempre sa mga hindi din nakakaintindi, syempre yung ilan pa rin sa atin na hindi pa ganun tanggap kaming mga LGBT community, naiintindihan ko, siguro dahil nga kulang pa yung panahon, siguro lang hindi pa kayo open-minded yung iba sa atin. So alam ko sa paraan ng pagpasok ko sa PBB, maraming namulat, na-inspire, lalo na yung mga sumusuporta sa akin noon pa man na alam nila yung ito yung gusto kong gawin, ito yung gusto kong ipakita. So, ito na. Sobrang maraming nagko-comment sa dito sa aking channel na kwento at i-share kung ano yung mga nangyari bago ako maging trans man. So, ito na po. Sobrang thankful at sana mas maging maganda pa yung takbo ng karera ko bilang isang trans man. Yung wala ka nang tinatago. So, yun. Sana sa mga gusto mag-try, gusto ko lang magbigay ng tips sa mga gustong sumali sa PBB, sa mga nangangarap, lalo na sa mga LGBT community na medyo limitado and alam kong nakakabawas ng konti yung confident. Try nyo lang, magpakatotoo lang kayo. Alam nyo, walang mawawala. Kung i-judge man kayo ng tao, okay lang kasi hindi naman nyo yung ginagawa para sa kanya. Ginagawa nyo yun para sa sarili nyo and para sa pamilya nyo. So, try lang kayo ng try. Huwag kayong matakot mahusgahan. Huwag kayong matakot magsalita. Maging sino lang kayo kung ano yung sa tingin nyo tama. Magpakatotoo lang talaga. So, yun lang. And sana na-inspire ko kayo sa story ko being a trans man, being a mabuting tao at itakot sa Diyos. Thank you guys for watching. Love you.